Bali, isa, dalawa, tatlo, tapos isa doon sa kwarto. Yun. Apat. Yes, baby! Consejo Londo Official. Pero nakapag-simula na ulit ng mga quarantine. Dito sa Buwana. Kasama rin namin dito para makarating ka rin Buwan. Hindi marunong mag-Tagalog, hindi naman ako marunong mag-Ilocano. So yan, videohan na lang natin sila. Alright, good morning mga kausi. Yan at panibagong araw tayo at panibagong update dito sa bahay na pinapagawa. So yan, ngayon ko lang sasabihin sa inyo kung sino talaga yung tao na responsable at napakabait na tumulong dito sa may-ari ng bahay para ito ay maayos. So pasensya na kayo at hindi ko na nabidyohan yung bahay na ito bago i-renovate para sana nakita ninyo talaga kung ano yung sitwasyon ng bahay na ito. Kaya pati si Marty, yan, Marty Lablab ang talagang nagpapagawa ng bahay na ito. Siya yung nag-i-sponsor, siya yung lahat ng sumagot dito sa lahat ng pagpapagawa dahil ito ay kontrata. Ito ay labor materials ang kontrata. So hindi ko na sasabihin kung magkano yung presyo. Basta ang nagpapagawa nito ay si Marty Lablab. Yan. At sana mapasyalan nyo din yung kanyang YouTube channel, Marty Lablab. O, yan. At ito, patuloy ang pag-update ko dito sa bahay na ito hanggang sa matapos. At dalawa kaming nag-update dito sa bahay na ito, si Tapsel TV. Yan, kung hindi ko man ito maiba-vlog araw-araw, pwede nyong puntahan yung channel ni Tapsel TV para maging update kayo sa bahay na ito hanggang sa matapos. Dahil minsan hindi ko ito matutukan dahil may mga bagay na inaasikaso din ako. Alright, yan mga kosi, continuous tayo dito sa update dito sa bahay na ginagawa. At ito, sa totoo lang, ang may-ari ng bahay na ito ay sa ngayon talagang pwede nating sabihin na walang kakayanan na magpaayos ng bahay, magpaganda ng bahay sa dahilan na wala rin kasi nung pinagkikitaan kundi dagat. Kaya sa panahon na ito, ang dagat ay napakahirap ng hanap buhay. Kaya kung mapapansin ninyo, kahit ako, wala kayong napapanood sa akin na mga fishing adventure sa ngayon. Kasi nga, mahirap na makipagsapalaran sa ngayon sa dagat dahil hindi naman biro yung puhunan kapag lumaot ka. Malaki-laki din yung nagiging puhunan sa gasolina. Siyempre, hindi ka babaon. Tapos, yelo. Kaya, kung mga 500 pesos, mamumuhunan ka sa isang laot. So, huhuli ka na isang pirasong tulingan lang, kahit pasabihin natin mga 2 kilo isang piraso. Magkano lang ang kilo? Baka sa ngayon wala pang 200 ang isang kilo ng tulingan. Pagpalagay na natin 200 sa 2 kilo, di 400. Mamumuhunan ka ng mga 500 pesos sa mga gasolina, sa yelo, sa baon, ay yung pang pagod mo at saka puyat. So kaya sa ngayon hindi ako naiingganya na lumaot. At yun nga, dapat na magpaplano na kami ni Maroko at saka ni basta secret yun. Meron kaming kasamang isa na babalik sa lubang, kaya lang napakarami namin schedule ngayon ni Maroko.
Katulad ko nga, hindi ko naman pwedeng basta iwan itong bahay na ito na hindi tapos kasi nakakahiya at sa akin pinagkatiwala ito ni Marty yung pagpapagawa nito, kaya sa ngayon hindi ako makaalis dito sa Bukana dahil nga nito. Siguro mga isang linggo pa, yan, mga isang linggo pa siguro, baka may matira man ditong gagawin, konting-konti na lang. Dahil kung mapapansin ninyo, ang palibot naman ay ano na, puro palitada na lang. At ayan, bubong wala pa, pero ano na, ipapatong na lang yung bubong diyan, yung yero ipapako na lang, at naka ano na naman yung mga ano niya, pamakuan, yung mga trusses naka ready na. At yun namang electrical, yan naman ay kontrata din, kaya pwede ko itong iwanan kung sakasakali itong electrical, dahil ito naman ay labor materials din. At saka ang kausap naman dito sa electrical ay iyon ang mismong may-ari ng bahay ng ginagawang ito. So yun, at sa ngayon konti na lang yung iwan trabaho dito. Ito na lang yung CR na lang yung walang palitada. May simula na siya, ayan no, pero hindi pa siya kumpleto yung palitada. At saka itong mga hamba ng pinto, ito yung mga ikakabit na pinto dito, yung mga assemble na plastic nga ata yun, kaya ikakabit na lang yan, kaya hindi na gasinong mahirap. Parang dito sa pinto, dito sa kwarto, ganun din, parang yung assemble na rin. Tapos yung main door, meron na yan, nandun na sa aking kubo yung main door na yan, at binili na, nangyari na kumpleto na, meron ng kasamang hamba, kaya hindi na matagal yung trabaho niyan. At yung mga bintana, so yung bintana na yan, kaya yan ng kalahating araw, dahil ilang bintana, 1, 2, 3, 4, ay ang maso na nagawa dito ay ano, yung skilled ay 3 sa dalawa, oo nga 3 ba 4, bali 4. So pag pinagtigisanan nila yan, wala pang kalahating oras tapos yan. At yan na nga, at yan pa isang ano dito, yung bintana, baka yan yung isang ma-delay dahil ang bintana nito ay hindi kasama sa kontrata. So ang magpapagawa nito ay yun ang ano, yun ang mismong may-ari ng bahay. Bali ang ano lang, ang sagot lang dito ni Marty, itong yung palitada, bubong, at saka yan, basta yung kompleto ito, pati itong flooring, basta yung kabuuan ng bahay, yan yung kontrata na sinagot ni Marty. Yan, maraming salamat ulit sa iyo, Marty. At sana ay ano, wag ka magbago sa amin, at yung samahan natin sana ano na yan habang buhay na. At umasa ka na kami naman ay ano, habang buhay din namin na hindi namin ito makakalimutan, itong ginagawa mo sa pamilya namin. Alright, so ayan, at bukas abang-abang na lang ulit tayo. Ngayon ay araw ng Martes, so kaya sa estimate ko, bago mag Sabado at Linggo ay konting-konti na lang yung gagawin dito, dahil ayan naman yung gaya ng electrical, ayan naman ang inaabangan na lang ng electrician ay yung may kabit yung bubong, dahil ayan may mga nakaabang na lahat. So, ano na lang yan, puro mga connection na lang ang gagawin diyan. At saka ito nga, ayan, at okay na naman lahat yung ano. At ang materialis naman yan ay kumpleto na, dahil yan ang isang ibinilib ko dito sa ano, sa kontraktor. Pagbigay ng pera, matik, bili agad ng materialis. At ang materialis ay ayaw din niya ng pabitin-bitin, kaya kung may kulang man doon sa materialis na binibili niya ay konti lang. Gaya nung pagkakagawa doon sa bahay ni Nanay Sara,
So, konting-konti lang yung mga naging kulang noong bandang huli na, kaya napakabilis din ang gawa. Doon sa bahay ni Nanay Sarah Cute TV, parang may 2 linggo din lang ata na nagawa yun at nalipatan na ng mga anak. So, yun. Kaya natutuwa din ako doon sa kontraktor na nakausap ko, dahil unang-una, ang salita niya sa akin, hindi niya ako pwedeng taluhin, hindi niya papabayaan na ako ay mapahiya do sa mga sponsor, o sabihin na nating sponsor, kahit pa sabihin na ako ay ginagawang daan lamang ng mga taong ito para sila ay makatulong sa iba. So yun, at ako naman ay natutuwa at sobrang na-appreciate ko yung mga bagay na ganun. At isang tulong na rin sa akin, at isang tulong ko na rin sa kanila. Kasabihan na tulong-tulong para makatulong sa kapwa. So yun, at ayun lang ang aking maia-update ngayon, at bukas siguro tututukan ko ito, dahil gusto ko habang ikinakabit itong bubong ay ma-vlog ko para naman masiyahan yung nagpapagawa ng bahay na ito. Alright, so ayan, thank you ulit Marty. At yan, right mga kasi, yan yung pinaka mahirap na parte ng paggagawa ng bahay. Yang ganyang mga finishing, kita nyo, ayan o. Paglalagay ng andamyo, hindi magkaintindihan kung paano gagawing paraan. Ayan o. Yan, pag aabot ng hollow block, pa isa-isa nakalagay doon sa timba. Pag mag-aabot ng halo ng semento, kailangan nandun din sa timba na yon. At ang hirap kumilos dito sa itaas. Yan yung part na mahirap dito sa paggagawa ng bahay, yung maganyang mga finishing. Hindi katulad ng mga ganyang preparasyon, medyo madali pa yan. Pero pag ganitong mga finishing na, yan ang mahirap na parte. At yan yung maraming nakakaing semento at saka buhangin. Isipin nyo, bibitahin pa yan. So yan na lang part na ito ang walang palitada, at saka yung kabilang side sa kwarto. Yan pa 9 days kayo ngayon na, Jael. 9 days. Pa 11 days, 2 days yung layout. Yan. Bobo kong wala. Yan, at ito nakaabang na rin yung breaker. Ayan o. May linya na yan o. Yan, dito sa labas. Yan, dito sila naghahalo. Yan, dito nakatapos na sa kabilang side. Yan, nilalagyan din ng ganyan. Nilagyan na rin niya ng ganyan yung kabilang side. Ayan. Pagkatapos ng biga, yan, panibagong patong gaya dito sa kabila. Ayan. May patong na rin. Sarado na. Wala na makakadaan na dyan na tubig. Yan, ito yung mga veterans na mason dito sa Bukal. Sabi mo? Gutom na. Ang ganda ng merienda oh. Indian Menggong hilaw. Sabi mo, baka naman. Baka naman dyan. Mabait na puso dyan. Para merienda naman dyan. yan.
Na ano na, sinasaraduhan na yun. Ano yun? Mga konsi, update ulit tayo dito sa bahay na ginagawa. Yan, at okay na. Yan. Kung makikita ninyo, ang mga bintana ay ano na, mga finish na rin. Ayan. Bali, isa, dalawa, tatlo, tapos isa doon sa kwarto. Ayan. Apat. Finish na rin yung mga palitada, mga bintana. Tapos dito sa CR, ayan, finish na rin ang loob. At kakabit na lang yung hamba, kaya hindi pa ito pinipinish. Sasabay na yan sa pagkakabit ng hamba. Alright. Yan, dito. Ito, yan. Mapapansin nyo, ganyan pa yan dahil ikakabit pa yung ano dyan, yung hamba. At pati doon sa main door. Yung main door, meron ng ano yan, meron ng pinto at saka hamba yan na binili sa mga furniture. Tsaka yun dito sa CR. Hindi ko alam yung dito sa kwarto kung meron na. Dahil hindi ko pa napapansin. Yung napansin ko lang doon sa kubo. Kasi nasa kubo yung mga panlagay na pinto dito. Yan. At, alright. Yan. May mga linyada na rin yung mga electrical. At wala pa lang yung bubong. Pero yung yero nando na. Naka-ready na yung yero. Ikakabit na lang. Sana yan. Matapos na ito ng bago, ano ba araw ngayon? Miyerkules. Siguro mga Sabado ay magmatera na ito. Itong magawain dito. Dahil yan namang paglalagay ng yero na yan. Hindi na matatapos ang maghapon at kayang-kaya na yung may kabit lahat. Alright. Yan, at ito, yan, napansin ko dito, may mga tansi na yung flooring. Oh. Yan, ibig sabihin, yan ay naka-ready na rin flooringan. Dahil yan yung magiging, nivelasyon ng flooring. Tapos, siguro magpo-flooring muna sila bago maglagay ng lababo dito. Yan, dito, yung nisaksakan na yan. Nandyan tapat yung lababo na ilalagay. Alright. So yun, at naulit ko, maraming salamat kay Marty. Yan, thank you. At sana ay marami ka pang matulungan. Alright.